Mm. Iyak na naman dito ang mga Talyanista. Untakin mo, anak ng kamuti, oh. P-out, ha? P-out ni Bungit. Sa mga driver, no? Mga TNVS drivers yata ho ito. Anak ng kagwang, yung sigaw sa binyo, Duterte. At may kumupal naman, no? Siyempre, may mga BBM supporters sa mga kaganapang iyon. Nang sumigaw ng BBM, anak ng kamuti, nabo. O, ito na ho tayo ngayon. Mga bubonistang Talyanista ni Baki. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang mga Pilipino ay Duterte pa rin pikat. Ito yung tinatawag na resibo, no? Isang nakakahiya ho ito. Nakaganapan na hindi ho po pwedeng itanggi nyo na ang mga Pilipino ay ang sigaw ay Duterte pa rin. O, mantakin mo, no? Yung sinasabi nilang, ang tatay ng mga DDS karton. Karton nga ang tatay namin, pero tingnan mo naman. Kaganapan, no? P-out ng bangag admin ang sinisigaw Duterte. O, di ba kayo nahiya dyan? Di ba ho kayo nang liit dyan? Los nyo. Meron nga kayong tatay. Nakangiwi naman. Wala namang kwenta. Akala mo naman super saiyan ng animal ang pusing. Eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Bad tripin na naman natin ngayon ang mga bubonistang tanganista ni BBM na napahiya po ang amo nila sa isang P-out dyan sa Valenzuela City. Anak ng kamuti. Ha? Ano kayo ngayon? Oh, ito. Siyempre, sasabihin ng mga yan, iyayan, ulol. Ang kaganapang ito ay P-out, no? Ng gobyernong nakangiwi ang panga na 5,000 bawat tao daw. Mga TNVS driver yata itong iba. Mga nagpudpanda o mga lalamove, mga nag-joyride. Ito yata yung mga kaganapang ito. Nung grabe ang daming pila, siksikan talaga, no? Papunta dyan, iwang saan dito na binyo, gym yata ho ito. Ang lakas ng sigaw. Ang sigaw ay, Duterte! Duterte! Ito, panoorin po ninyo ang bidyong ito. Namnamin niyo po. Oh. Oh. Duterte! Oh, sigawan. Oh. Sinigaw na sila ng Duterte dito. Tingnan mo. Nabo ang mga tanganista. Sabi na sigaw, Duterte pa kayo, hindi pa pala kayo, hindi namin kayo bibigyan. Ang inumin, no? Di ba ho nahiya kayo dito? Isa lang ang ibig sabihin yan. Majority ng mga riders, siguro mga 10% BBM dyan eh. Ay, Duterte. May sumigaw na BBM, pero nabulang eh. Boo! So, nangingibabaw talaga ang mga Duterte supporters dyan. Ito na ho yung sinabi natin. Kaya ho, nagsisilos lagi si Baki, no? Nagiging insecure itong Marcos admin sa previous admin.
Pinakulong na nga ho ninyo sa dahil, kinidnap na nga ho ninyo. Pero ang taong bayan, ang sinisigaw pa rin hanggang ngayon ay Duterte. Anak ng kamuti, oh. Ang nakakahiya dyan dahil may sumigaw na BBM, no? Tapos sumigaw ka ng BBM, kinain ka ng buo. Nabuka pa. O ayan o, ang napala. Kaya ngayong 2028 presidential election, Duterte comeback ho talaga yan. Yan ang maliwanag. Mantakin mo, gobyerno ngayon, Marcos. Gumawa siya ng programa, kinopya kay Isko, P-out 5,000. Bawat driver daw. Ngayon, TNVS talaga dyan, halo-halo eh. Pumunta dyan sa binyo na, magbigaya na. Anong sigaw? Duterte. Aray ko diha. Di ba ang sakit? Kulang na lang sabihin ng mga yan, BBM resign eh. Sana sa dulo, Duterte, Duterte, tapos BBM resign. BBM resign. Ang tanong dyan, kung nabigyan ba yung ng 5,000 yung mga sumisigaw na Duterte? O baka naman, tapos na yan, nagkabigayan na yan. Mabuhay po kayo mga sir. Hanggang ngayon, ang sigaw po ninyo Duterte. Paano hindi magiging Duterte ang sigaw? Eh, may presidente nga tayo para naman papel din eh. Parang lumulutang sa hangin eh. Tingnan mo, nagpauso ang animal. Alam mo saan siya? Eh, pumunta sa mga palengke. Ito na yung masaklap. Di ba pag sinasabi mong palengke, ang tumatatak sa isipan ng mga Pilipino ay maruhas, no? Mr. Palengke. Pero na-break na yata ngayon ni BBM. Siya na ngayon yung Mr. Palengke. Meron din video na ipapakita tayo. Alam mo yung namamalimos ka ng shake hands, ng handshake. Kasi nga walang pumapansin. Palengke na yan ha, walang pumapansin. Dito wala si Duterte pero sigaw nila Duterte. Paano pa kaya pag nandyan si Duterte? Palengke na ho. Ito, panoorin natin ha. Kanina lang din ho ito eh. Nangyayaring ito. Pumunta sa palengke, ang problema nga ho, ayan, anak ng kamuti. Oh. Agura to, I think agura. Oh. Oh, tingnan mo ha. Yung lalaking nakasol, tinuturo yung babae na, kumustahin mo si Bungit. Ulit natin, ulit. Ayan o. Tinuro kaya yung matanda. Ulit natin o. Tingnan mo. Panoorin niyo yung unang entrada ha. Yan si Bungit, padating. Tangina, naka-horizontal stripe ang buang. Yung asol, naka-asol, tingnan mo. Tinuro ng naka-asol na lalaki, yung matanda, kamayan mo si BBM. O, ito, bindor ito. Daming kamera, oh. Di ba, tinuro, oh. Kumustahin mo? Tangina, anak ng kagwang palengke, walang pumapansin. Oh my gulay, oh. Walang pumapansin, oh. May tinawag pang isa, hindi lang lumapit. May tinawag pang isa. So ngayon yung matanda, wala na, ditma na. Ditma na, hindi na kinausap. Oh, gaganong-ganon ang buwang. Oh, wala na, di ba? Tingnan mo naman. Dito pa lang po makikita nyo na ang presidente ng Pilipinas walang kwenta. Ang presidente ng Pilipinas ay talagang kiko-baliko, walang alam. Sabi ni Inday Sara, kulang-kulang. Kaya ang sigaw ng mga tao, Duterte pa rin. Teka, ano bang ginawa mo dyan sa palengke? Pagpunta mo ba dyan, ang paninda ay magmura? Hindi, baka pa mapamura pa sa'yo eh. Wala kang ginawa, nag-iikot ka dyan. Napiktuhan ba ang presyo? Nagmura ba? Hindi. Dapat solusyon. Yung mga ganyang pag-iikot, bahala na yung gabinete dyan. Ikaw, dapat nag-iisip ka na ng solusyon paano mapamura ang bilihin at saan ka makakuha ng langis buang ka. O ito, pakinggan natin yung kanyang utal-utal na interview dito. Para siyang ugag dito eh. Nandito tayo pinupunta, iniikot sa amin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang Ano? Paliki? Nandito namin, para nag-iikot kami, ang iba-ibang paliki. Ang paliki.
Mr. President, palingki. Paliki daw. Iniikot. Tingnan mo. Tanga mo naman pag BBM ka. Amo mong utal-utal. Palingki nga lang, hindi mo pa masabi. Lo talaga naman, oh. Nga tuloy, oh. Peso naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at nagpapasalamat din kami sa Bakit ganyan ang boses niya? At tatalamat din. Parang ano, no? Alam mo yung, ang tawag dyan, yung nguho ba? Nguho. Bulol eh. Bulol. Ang bulol ang buang. Hindi ko na maintindihan sinasabi niya. Tingnan mo, bulol na bulol siya dito. Oh. mga bento dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at Mga pindot, papayag naman sila hindi magtataas ng presyo. Lolo mo, sir. Siyempre, kaharap mo yun. Sasabihin, hindi magtataas ng presyo. Pero pag talikod mo, taas na taas. Hindi pa rin taas ang presyo ngayon. Isus ko Ginoo. Ang bigas, nasa 70, 60, 65. Hindi pa rin nagtataas ang presyo. Pangina, ninuloko mo kami BBM. Mataas na po ang presyo ngayon. Huwag mong lukuhin ng tao. Hindi nagtataas. Nagtataas na po, hindi mo alam. hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin. Alam mo si BBM, ano na siya, hindi lang siya vlogger. Hindi lang siya reporter. Kundi siya ay inspector pa. All around sarsambuang pinakbit ang datingan. Na mali yata ng takbo ito. Dapat ang inano mo, inspector. Tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya may nana ka, sir. Parang itong si Ngiwim, yun yung isa si Lovely Panga. May nana na. Sa wet, sir, sa puwet. tuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kaya Ano? ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At para sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na dilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalaan at baka na pang hindi nila ginagawa. Lo mo. Ano daw, ang supply ay sapat. At yung presyo daw, hindi naman daw sinamantala. Ang inang presidente ito, normal ang lahat. 112.90 na ang diesel, normal talaga yan. Mr. President, hindi ba po yan abnormal? Nagaya mo. Saan ka nakita 112.90 na yung diesel? Ang diesel normal lang, mga 54, 55. Pero ngayon, anak ng kagwang 112.90. Ang gasolina, ganun din, 100 na din. Normal pa yan. So ngayon, ano yung abnormal? So 200 ang litro ng langis?
Ang kamuti naman. O ganyan, sir. Sa mga oligarkiya, normal. Paano sa ating mga ordinaryong Pilipino, putang ina, hindi na to normal. Abnormal na po to, sir. Mukhang hindi na po kaya ng Pilipino mabuhay dito sa Marcos admin na ito. Wala na eh. Tingnan mo, sinasanay na tayo, minamind conditioning tayo na okay yun, okay lang yung presyo na yan, normal lang. Yung presyo ng bigas na mag-70 na, normal pa rin. Ngayon yung presyo ng langis na mag-200 na, normal pa rin. Na hindi naman hong totoo na normal po yan, Mr. President. Yan ang maliwanag dyan. Hindi normal po yung mahal ng bilihin ngayon. Ang totoo niyan, hirap na ang taong bayan sa napakamahal na bilihin under your administration. Wala kang ginawa. Ang ginawa mo, nag-ikot ka, may napala ba ang bayan? Layaward. Oh, may ginawa ka ba? Yung economic analyst, sabi nila wala kang ginawa. Kaya ang mga bilihin sumipa. Ano yung nakiusap man kami? Hindi ganun. Kailangan tibayan mo, tapangan mo. Sabihin mo sa mga animal na mga negosyante, huwag kayong magtaas. Pero hindi, sinabi mo pa na normal. Anak ng kagwang, 112 na, 130 na, 100 plus na ang langis at gasolina. Normal pa rin ba ito? Hindi na po ito normal, abnormal na po ito. Kaya ito, pumalag po yan yung economic. Ayan, mga analyst na ito, pakinggan natin kung may ginawa ba si BBM. Ngayon po, na mataas na ang gasolina. Magkano na ba ang gasolina ngayon? Ano na raw? Nadagdag. Ang alam ko yung 100 diesel plus. sobrang taas eh. Parang 20% taas. Mga 93 na ang diesel, tapos ang gasolina between 78 and 79. No? Sa taas 130 ng na gasolina ngayon. ngayon, Ma'am Cora, ano naman epekto nito sa negosyo at mga trabaho? Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket, no? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. So, yung gasolina, yung unang-una yung gasolina tsaka langis, di ba? Mga 12% ang ano niyan, component siya sa inflation. Tapos yung 20 pala, 20% sa transport, 12%, yung jeepney, yung taxi, yung kotse, ganyan. Tapos, syempre, pag bumili ka ng pagkain, ng yung mga manufacturers, gumagamit rin ng crudo. So, tataas din, di ba? Yung mga nagde-deliver ng mga basic services, yung mga nagmomotor, yung mga Grab, angkas, ganyan, tataas din ang presyo nila. Tataas sa presyo pero ang sahod ay steady. Correct. So, talagang, ang mangyayari dyan, yung abilidad ng piso mo na makabili, lumiliit ng lumiliit. Ang tawag doon, purchasing power. So, ngayon, nung Enero, I think 76 centavos ang talagang value ng piso. Hindi na piso. 76 centavos na lang. So, ito, kung tumaas ang inflation mo ng 15 to 20%, baka maging 50 centavos na lang ang kakayanan ng piso na makabili. Kati, mamalengking nga tayo, ha? Punta Sa sunod tayo. na linggo, ha? Magkano manok ngayon, Kati? Isang buong manok? Ako kasi namamalengke ako eh. Magkano kaya ngayon? Ako, farmers, sabi nila medyo mahal, pero magaganda kasi 200, 240, ganyan. 240 ang... per kilo. Ganyan na ngayon. Yeah, pero alam mo, Miss Cora, ako kasi I'm very worried kasi 90% of tayo talaga na nag-aangkat tayo ng oil Langis. sa ibang bansa, no? And most of it galing sa Middle East. Then meron tayong magiging malaking problema, yung Strait of Hormuz na isasara. So, Actually, sarado paano na yun? siya. Sarado na may, talaga. May mga Okay. dumadaan, pero hindi complete yung operation. Pag under normal operations, 2 million barrels of oil per day ang dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ang China, pwedeng dumaan. Ang China, Russia, India. So, yung mga kasama sa BRICS, no? Puta, ang swerte ng India, no? Kasama pala dyan sa pwedeng dumaan. Kung ang Pilipinas siguro, no, ay hindi nakipagrelasyon ng todo dito sa Amerika, baka pwede pa tayo dumaan dyan. Di ba ho? At nakipagkaibigan na lang ho tayo sa China, baka wala po tayong problema sa langis.
Gaya ng pinoproblema ngayon ni Bangag. Domino effects talaga yan. Panigurado. Pag wala kang langis na makukuha, pag mahal ang bilihan ng langis, yung barilis ng langis, di lahat ng mga basic commodities ay mag-i-increase at magtataas. Tapos yung sahod hindi nag-i-increase. Tingnan mo ang langis ngayon, 100 plus na. So ngayon, lahat yan may kaugnayan sa langis, ang presyo ng mga commodities. Transportation, anong ginagamit? Langis. Pagpaandar ng pabrika, anong ginagamit? Langis. Lahat may kaugnayan sa langis. Kaya pagdating sa presyo, apektado ho. Kung nakipagkaibigan tayo sa China, hindi tayo masyadong sumipsip sa Amerika na wala naman tayong napala. At sila ang may napala sa atin, nagkaroon pa sila ng IDCA. Di o sana. Kaya ang buhay ng Pilipino ngayon, pagdating ng digmaan. Kasi nga tayo lang ang mga kadaan. Mantakin mo Russia, China, at India lang ang pwedeng makadaan. Baka kasama siguro North Korea dyan. Kung tayo sana nakakadaan, walang problema dyan sa Strait of Hormuz. Isipin mo yung Strait of Hormuz na yan. Maliit lang na parang daanan yan, pero makapangyarihan. Kapag sinaraho ng Iran, yung daanan na yan ay wala po kayong magagawa. Actually, si Donald Trump, humingi na nga ho ng backup sa Japan, no? Humingi ng backup sa United Kingdom na magpadala ng mga military papunta dyan. Kasi gusto nilang i-control ang Strait of Hormuz, pero hindi po sumang-ayon dito ang mga bansang iyan. Hindi nakikialam sa digmaan ng Amerika. Hito tayo ngayon. Tuloy Pero, Pero sabi ni Trump, ano daw niya, atakihin niya yung Strait of Hormuz. Nagtatawag diba? siya ng allies actually, Kaya nga. tinatake na niya yung Strait of Hormuz kasi naglalagay sila ng mga landmines. So, yung mga yung mga ships na maglalagay ng landmines, inatake na ng Amerika. So, ang talagang, yan ang pinaka-critical, no? Ang Strait of Hormuz, 40% ng oil production ay ang most of the production of Iran dumadaan talaga dyan. At saka meron isang island dyan, yung Karg Island. 90% ng oil ng Iran dumadaan sa terminal ng Karg Island. Siyempre, na-secure nila yan, na hindi yan So, sinicure na yan ng US. So, hopefully, hindi na magtagal yung gera kasi talagang yung dumadaan na ng mga boats dyan na may dalang langis, nagsusuplayan sa buong mundo. So, hindi lang tayong tatamaan ito, buong mundong tinatamaan. So, tingnan mo humingi ng backup ang Amerika, so tinanggihan. Kasi kinokontrol nila yung Strait of Hormuz. What if sasabihin ni Donald Trump kay Bangag, Ngag! Magpadala ka naman dito ng mga sundalo mo. Kasi kontrolin natin yung Strait of Hormuz. Nako, panigurado, magpadala yan. Kawawa ang mga sundalong Pilipino pag pinadala ho dyan. Panigurado. Yan po ang malaking problema ngayon. Kasi yung presidente natin hindi nag-iisip ng maayos. Yung presidente natin, tama si Tatay Digong, walang alam. Alam naman ninyo yan, mga Pilipino. Napaka-imposible hindi po ninyo ito alam na si Bongbong Marcos ay walang alam. Kasi kung may alam yan, hindi ho sana, napipigilan man, maibsan man sana ang pagtaas ng langis. Pero hindi Sa PAHO ang nag-announce na ganito ang presyuhan ng langis, mantakin mo 100 plus. First time in the history na yung presyuhan ng langis sa ating bansa ay ganung kalaki. Kailan kayo pinanganak? Ilang taon ka na ba ngayon? Senior citizen ka na ba? 80 ka na ba? 70, 30, 40 ka na ba? Sa tanang buhay mo, ngayon ka nakaranas ng mahal ng presyo ng langis, 100 plus per liter sa panahon ni Bongbong Marcos. Tama ba ako? Sobrang tama. Kaya ito, hinamon, tuloy lang natin kay Atty. Rowena Guanzon. Hinamon din po niya itong si Chucky Claire Castro. Narito po, pakinggan natin.
Kaya pa po is, alam niyo yung ibang bansa pa ang nag-offer na para tulungan ng ating Singapore. OFW. Singapore, Imagine that. UAE, sila Diba? pa yung nagbibigay ng pamasahe. Nauna pa. Tapos, Di ba may na-interview ako sa ano ko, Yeah. sa Facebook ko, na galing siyang Dubai survivor siya. Sila lang daw nagbayad ng kanilang ticket. diba, nakakalungkot. Mas meron Kasi pang kailangan isang umuwi ano, na takot na sila. Meron pang isang taga-embassy na pinagagalitan pa yung OFW. Pinalayas. Humingi ng tulong doon sa embassy. Eh, Ang balita ko, natanggal na raw yung taong yun. Pero totoo naman ang sinabi niya doon, ma'am. Sabi niya, wala Walang talagang pera budget. pinapadala Maynila eh. Totoo nga, oo, Walang kaya pera lang- Manila pinapadala dito. Ano ibibigay namin sa inyo? Siguro napagod na rin yun na parang... Siguro nga, na-stress out na, no? sinusugod siya. Na-stress na bakla. Stress. parang, bakit ako? Mga ganyan. May stress yung bakla. Ay, sabi layas kayo. Sa totoo lang, pinapahirapan nyo naman ang mga embassy. Ginagawa nyo ng sangkalan dyan, tapos wala naman kayong padala eh. Singapore pa ang nagtulong sa mga kababayan natin. Nakakahiya ka na talaga, BBM. Talagang, Grabe, no? umuwi ka na dito, sir. Namimiss na kita. Nandito na. Umuwi na. Nakabalik na. Nasa Bakit palengke si na. Auntie Claire, yung Vice President, laging binibira? Sabi, sa krisis na ito, nasaan ang Vice President? Eh, may Auntie sarili- Claire, may hindi pa sarili ako mo. presidente si Sara. Magantay ka ng 2028, saka mo itanong yan. Grabe Tama. ka. Pati ba yung Vice President ang tinatanong mo kung nasaan, kung may krisis? Eh di yung boss mo ang pauwi mo dito. Mama Bing, nagtataka ka pa ba? May sariling mga mundo yan. Bigay mo na sa kanila yun. Ito talaga. Auntie Claire, ilabas mo nga sa amin ang Gastos. magkano ang budget ng Office of the President sa travel? Ilabas mo sa amin. Saka magkano na ang nagastos nyo? Yan ha? May mga resibo ba yan? Tama. Confidential fund mo na 4 billion. BBM. Alam mo, Ayan. Galingan mo ang pagresibo dyan ha. Para ma-liquidate mo yan ng maayos dahil ang confidential fund, pag hindi na-liquidate, hindi po yan pagnanakaw. Sasabihin ninyo, at sinasabi ko rin, yan lang pong liquidation na yan ay rules yan ng COA. Marami Kaya siyang- madaling yung ibulsa yan, kayo madaling magbulsa ng Marami siyang confidential fund dahil 4 unliquidated. billion. Marami Oo. siyang liquidated. Marami siyang unliquidated. Mas malaki pa doon sa sinasabi nilang confidential funds ni Oo. Inday Sara. Eh sa travel lang niya malaki na talaga ang kanyang Kasi 4 billion ang kanyang confidential fund. 4.5 billion po yung confidential funds, no? Ito na nga ho yung ating pinag-uusapan ngayon. Kay Vice President Inday Sara Duterte, mapupunta pa rin tayo doon. Kasi nga, yung confidential funds ni Bongbong Marcos, napakalaki yan. Ilang taon na. 4.5 billion pesos po yan. Ganun po kalaki ha. Taon-taon yan, taon-taon. Na hindi po hinahanap ng mga kongresista. Ngayon, ang pinag-iinitan si Vice President Inday Sara, yung 125 million. Yan, si dating commissioner ng COA, itong si Guanzon, talagang hindi naman talaga ino-audit yung confidential funds. Pero, kay Vice President Inday Sara, pinag-iinitan nila. Kung ino-audit ninyo si Inday Sara ngayon, no, ay karapat-dapat po na i-audit din si Bongbong Marcos. Magkano kay Inday? 125 million. Kay Bongbong Marcos, 4.5 billion pesos. Ilang taon na po yan? 4 years na po yan? 4.5 billion? Na hanggang ngayon, hindi po natin alam kung nasaan itong pera na ito. Tama si Atty. Rowena Guanzon. Watsangin na, magkano na ba gastos ninyo sa travel? Pati aso ng mga yayan ninyo, dinadala ho ninyo. Buong hukbo ninyo, dinadala ho ninyo. Pera ng bayan yan. Recently, pumunta kayo ng New York, United Nations. Magkano yung hotel? Isang araw sa isang kwarto. Pinakamababa doon, magkano ang presyo doon? Milyon. Anak ng kagon, ilan kayo? Tapos nabalitaan pa natin, mayroon pang 20 million na ginagastos nila para daw sa pangangampanya, para makakuha ng seats dyan sa United Nations. Anak ng kamote. Para dyan, may napala ba tayo doon? Wala po tayong napala. Niloloko lang tayo ng gobyernong Marcos. Niloloko tayo nila. So dapat itong mga to, makulong ito pag si Inday Sara magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sabi naman ni Toby Chanko, si Vice President Inday Sara ay wala talagang areglo. At aminin na po ninyo na ang mga kongresista
ay takot kay Vice President Inday Sara Duterte pag naging presidente dahil ang mga animal na ito ay mananagot kay Inday Sara Duterte. Dapat talaga managot kayo, mga hinayupa kayo. O, pakinggan natin si Toby Tiangco, yung sinabi niya dito. Narito, oh. Ito yung mga kasamahan ko sa Congress. Aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot eh. 'Di ba? Aminin natin yan. Eh, di ba yung 18 Marines? O, yung 18 Marines. Di ba dati, pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, Hindi pinapatawag kasi nga dawit sila doon, no? Siyempre, bakit mo naman ipapatawag? Iimbestigahan yung pagnanakaw namin. Kagaya Toby Tiangco yung amo mo, di ba, no? Nabanggit si Sandro, nabanggit si Bongbong Marcos. Nag-deliver doon. Oh. Yan, totoo yun. Baka sabihin mo, hindi totoo. Anak ng kamuti naman. Eh. Tapos sabi ni Toby Tiangco, 1,000,000%. Hindi talaga magpapaariglo si Vice President Inday Sara sa mga kawatan. Oh, alam mo yan, Toby Tiangco. Eh, lahat ng mga kawatan magsitago na. Lahat ng mga naglilima sa kaban ng bayan, mga tropang malitagang, magtago na kayo. Kaya nga yung pinakaano nila ngayon, last resource nila ngayon, i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pinagtutulungan nila ho ngayon si Inday Sara. O tingnan mo, nasa insufficient in grounds na daw yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Eh, tingnan mo, kahit sumagot si Inday Sara daan sa impeachment na yan, hindi pa rin umubra eh. Baka hindi nga binasa eh. No? Baka nga hindi binasa yung sagot ng defense team ni Vice President Inday Sara ng mga hinayupak na yan. O tingnan mo, biglang sinabi agad nila na merong insufficient in grounds, no, for impeachment. O anong saysa yung pagsagot ni Inday Sara? Dapat hindi na rin sumagot. Pero nirespeto lang ng Vice Presidente ang proseso ng impeachment. Kaya sinagot po ng kampo ni Inday Sara kahit sabi naman nila walang substance, walang ebidensya, puro marites lamang. Ayan ang nakita natin. No choice kasi sila. Kailangan po nila ma-impeach si Inday Sara kasi pag hindi ma-impeach si Inday Sara, makukulong sila. Lalo ka na Panfilo Lacson. Antakin mo, tinatakot pa yung mga 18 Marines doon. Na kapag hindi magustuhan namin yung inyong mga sasabihin sa Blue Ribbon Committee, ikukontempt namin kayo at ikukulong, mantakin mo nananakot pa ang buwang. So ngayon siguro, pinipreempt lang ni Lacson itong mga hakbang ng mga ex-Marines. At pag pumunta tayo doon, baka ipapreso tayo ni Lacson. Sabi ni Lacson, anak ng kamuti. Pero banat lang, laban lang. Ito, pakinggan pa uli natin itong si Toby Tiangco. o lumalambot ba o hindi. Diba? Hindi, ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila Mariglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaari. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maareglo. Alam ko yun at alam nila yun. Hindi talaga maariglo kasi nga kung maariglo pa si Inday Sara, yung doon pa lang sa kay Tambaloslos at saka kay Saldico, nagpaariglo na si Inday Sara. 'Di ba doon sa budget ng ng DepEd. Hindi nagpaariglo si Inday Sara. Nung kurakutin nila yung budget ng DepEd, pinaghati-hatian ng mga kongresista, tangina pumalag si Inday Sara doon. Inariglo nila pero hindi na-ariglo. Kumalas pa si Inday Sara sa gabinete. Ganun katindi si Inday Sara. Tsaka narinig ko talaga yung sinabi ni Inday Sara sa Tapang at Malasakit sa Taguig.
Pag kaaway na kita for life, walang ariglo ho ito. Wala talagang ariglo. Yun dapat ang leader. Walang ariglo. Ngayon, kinakabahan itong mga buhaya ngayon dahil babawian talaga sila ni Inday Sara. Yun ang maliwanag dyan. Kahit nasasabihin ni Inday Sara na hindi siya babawi, putang ina, ang tindi ng statement niya. Sinabi niya, pag meron akong nakausap na vice-presidente ko, ang trabaho nila ay maghahabo lang ng mga kawatan. Kawatan ngayon, noon, at bukas at magpakailanman. Ganong katindi si Inday Sara. Matapang. Pag sinabi mo kasing matapang sa matapang, si Vice President Inday Sara na ang pinakamatapang na politiko ngayon, mantakin mo, pinagtutulungan siya ng mga buhayang barako, may mga balbasarado pa. O nag-hire pa ng mga trolls, no? Gamit ang pera ng bayan, mali-malitang pera para wasakin si Inday Sara. Kung ano-ano nang ahensya ng gobyerno ang gumagago kay Inday Sara, Ombudsman, NBI, di ba ho? Tinarantado si Inday Sara. Nagpatinag ba si Inday Sara? Kongreso, Senado, ngayon may impeachment, lumuhod ba si Inday Sara? Yumuko ba? Hindi. Kaya ang pinakamatapang ngayon at pinakanakakatakot na politiko ngayon sa ating bansa ay si Vice President Inday Sara Duterte. May hugot po ito. Pag naging presidente si Inday Sara, itong si Bagag, baka damputin na to sa Pasig River eh. Ganon talaga. Sinaktan mo yung pamilya namin. Ako vice-presidente. Mas mataas pa akong trust and approval rating sa'yo. Ginago mo ako. Ang tatay ko, kinidnap po. Pinadala mo sa dahik. Walang due process. Tinarantado mo yung mga kaibigan namin dyan sa KOJC. Si Pastor Kibuloy, pinakulong mo. Yung kaso na basura na noon pa. O ginagago mo. Talagang babalikan kayo dyan. Normal po yan eh. Total kayo naman na nag-umpisa. Tatapusin talaga yan ni Inday. Ilang taon na lang. No, 2 taon na lang. So putsang ina, bilang na lang ang araw ng mga animal na ito. O masaya kayo ngayon, ubusin nyo ang pera ng bayan sa loob ng 2 taon. Pero time will come, talagang makakatikim kayo kay Inday Sara. Sus ko, Ginoo. Tingnan mo ang Davao Zero Insurgency, kayo mga komunista kayo, panigurado. Kakain kayo ng lupa na may tayo ng kalabaw. Kasintabi sa mga kumakain. Ganon talaga ang magiging resulta. Magmanikluhod kayo sa lupa, magmakaawa, patawarin mo kami, kaigit kayo ngayon. Dahil galing po yan mismo kay Toby Chanko. 1,000,000% walang ariglo si Inday Sara. Kayong lahat makulong. Makulong ka Saldico, makulong ka Martin Romualdez, makulong kayo Remulla Brothers, pati ka Abalos, kasama ka, makulong ka pa Abalos, makulong ka Torre, makulong ka Anyo, yung mga traidor, makulong ka Bongbong Marcos, makulong ka Liza Marcos, makulong ka Sandro Marcos, lahat kayo makulong. Lahat ng pamilya ni Martin Romualdez na naglima sa pera ng bayan, kulong talaga kayo. Walang ariglo, kaya pagdating ng 2028, siguraduhin ninyo matalo si Inday Sara, pero malabo pong matalo. Mantakin mo, ngayon nga lang, P-out ni BBM eh. Anong sigaw ng mga tao? Duterte. May sumigaw na BBM. Ang sukli, boo! Yan ang maliwanag. Na ang mga Pilipino ngayon pa lang nakapag-desisyon ng maaga. Maaga si Vice President Inday Sara nagdeklara na tatakbo siyang pagkapangulo, pero maaga rin naman nakapag-desisyon ang taong bayan na si Inday Sara ang susuportahan nila sa pagkapangulo. Maraming nakagawa ng ng iba't ibang movement ngayon, mga grupo. Ganun ang maliwanag dyan. Na kahit anong bira ninyo ng bira kay Inday Sara, yung ali tumatayo. Yung ali hindi nagpapatinag, yung ali lumalaban. Yan ang maliwanag ho dyan. Kahit anong ribat mo, makipagdebate pa yung haba ng uso. Yung baba, na si Babala, kapatid ni Babalo, malabo yun. Tanginang Jinsan, napunta sa Davao Region. Diyan tayo. Ito na nga yung sinasabi natin. Na ang mga Pilipino, hindi na po maluko ng mga bula-bula, ng mga nakangiwi ang panga sa palasyo. Putang ng kahirapan, kaliwat kanan, taas ang presyo ng bilihin, bigas, gas, langis, pamasahe, magtataas, ang sahod hindi tumataas, gulay mahal, karne mahal, manok mahal. Lahat nagmahala na eh. Tumataas lahat. Walang bumababa. Yung panga na lang ni Ngiwim bumababa.
Tingnan mo dahil dyan, pag-good vibes muna tayo. Panoorin natin si Vice President Inday Sara. Yan, simple lang yung ali, oh. Bumili si Inday Sara dyan. Tingnan mo simple lang ang buhay ni Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo, inaatake ng mga balbasaradong mga buhaya dyan sa Kongreso, pero yung ali walang ka-stress-stress. No? Maganda pa rin. Yung iba, binanatan ng binanatan si Inday Sara sobra-sobra, mamatay na, nanguyukot na yung mga noo. Hanggang ngayon, andyan pa rin, nakatayo pa rin si Inday Sara. Oh. Kahit anong paninira ninyo si Inday Sara ay buo pa rin ang kanyang paninindigan na magserbisyo ng maayos at tapat sa taong bayan. Hindi hadlang yung mga paninira ninyo sa aling ito. Na hindi ho nakapagtataka na pagdating sa mga pagtitipon na kahit event ng Marcos admin ay imbis ang sigaw BBM, ang sigaw ay Duterte. Dahil mas naramdaman ng taong bayan ang presensya ni Vice President Inday Sara bilang isang vice-presidente kumpara kay Bongbong Marcos na panay paikot-ikot kung saan-saang bansa, hindi ba nahilo ang buang na to? Kita naman yan sa mga video, kita naman ng taong bayan. Hindi naman nagsisinungaling ang balita ng mga DDS. Pero ang balita ng mga tanganista, putang ina, puro mga fake news yan. Siyempre ngayon, matatalino ng taong bayan ngayon. Teka lang, sino bang nagsasabi na vlogger? Si Bisdak, totoo si Bisdak ba? Hoy, dito tayo kay Bisdak, totoo mga sinasabi. Totoo naman, wala namang harumbiro yung sa akin, anak ng kagwang. Pinapakita lang natin ang totoong nangyayari sa ating bayan. Bagsak ang ekonomiya, mahal ang presyo ng bilihin, at ang Pilipinas ang sinisigaw ay Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan.
vlog mo may pag-asa.